Mount Kapigpiglatan at Veto Falls. Para ba talaga sa mga beginners? Tara, samahan kami sa journey mula sa pag-akyat hanggang sa malamig na tubig ng falls. At alamin kung sulit ba talaga ang hirap sa pagpunta dito. Sabado nga ng umaga nang magsimula kaming magkita-kita para sa simula ng aming adventure. Nang makumpleto na ang grupo, sakto naman na tanghali na. Kaya nag-stop over muna kami at kumain sa kahabaan ng Lubao Road sa Pampanga. Sarap guys, malasa. Pagkatapos namin mag-refuel ng mga tiyan, balik biyahe agad kami. Pumasok na kami sa kahabaan ng SCTEX, Pasubik at papuntang Zambales. Kung isa ka nga sa batang 90s na napapadaan dito sa Subic noon, baka naabutan mo pa ang mga unggoy na kalat-kalat sa stopover ng SCTEX. Pero ngayon, ang makikita mong mga unggoy ay kayo-kayo na lang. Matapos nga ang mahabang biyahe papuntang Zambales, finally, nakarating na rin kami sa aming overnight stay sa Mi Familia Nature Beach Camp. Malapit lang nga to sa Liwa-Liwa Beach Resort. Mabaliktaran na ba, boss? Mamaya, boss. Alright. Mamaya maglalaro kami badminton, yung matatalo, inom ng tequila. Wow naman. Yun na nga, para sa kaalaman ng lahat, kami ni Labidabs kong si Joey, gatas at Yakult lang ang palagi naming iniinom. Pero itong mga bad influence naming mga kasama, unting-unti nilang nilalaso ng aming mga inosenteng isipan. Tequila, basic. Yan po kami. Yan po naglapin. Mundo kasi lapit. Binalot na ng dilim ang paligid, kaya ang staff ng Mi Familia ay nagsindi at nagpaliyab na ng kahoy. Parang instant campfire party! Nag-provide din sila ng marshmallow na aming iihawin. At wala! Ang sarap ko pala! Ay, ng marshmallow! Matapos ang mahabang gabi, alas 2 bumangon para sa kape. Alas 3, go na kami papuntang registration area para sa Mount Kapigpiglatan. Halos 18 km pala ang layo mula sa Mi Familia at tumagal ang biyahe ng halos 1 oras kasi syempre naligaw pa kami ng konti. Ayun na nga, nakarating din kami sa wakas sa covered court. Kung DIY lang din kayo tulad namin, pwede nyo ipin ang Umaya Elementary School sa Google Maps para mas madali ang paghahanap. Hindi totoo yan. Bisita sa mga dito, nawa po Lord, ang inihiling ay yung patnubay, gabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin upang sa amin po pag-uwi sa aming mga sariling pamilya at aming lugar po ay kami po ay makarating ng maluwalhati at may kagalakan sa aming mga puso. Dinadalahan ko po Lord na sana ma-enjoy naman bawat isa itong mga Diyos namin na makita ang gawang nature po po. Ito lamang po ang dalahin namin sa mga Jesus. Briefing done, larga na! Kung wala kang plano madapa, flashlight is a must. Kung mag-start ka nga ng madilim, tumingin sa daan, wag puro selfie lang. Mag-step ng maingat, mabato ang daan. Magsuot ng tamang sapatos, hindi tsinelas o slippers. Iwasang madiliin, enjoy ang bawat hakbang. Please be extra careful sa part na to na tatawid ng tulay. Medyo uneven ang surface kaya pwede kang ma-out of balance. Hawak ka na mabuti sa kahoy. At least dito pa lang nakahawak ka na ng matigas. Inabutan na nga kami ng bukang liwayway. At syempre, wala na. Wala nang pag-asa para sa sunrise. Aray ko. Kaya kung ako sa inyo, mas agahan nyo pa ang pag-uumpisa ng paglalakad. Quick tip lang guys, ito yung sikreto ko para hindi ako agad madrain sa mga hikes ko. And it's all about staying hydrated and eating right. Rule of thumb, huwag hintayin na gutom or uhaw ka na bago kumain or uminom. Hindi totoo yan. Kapag dumating na yung point na nararamdaman mo na ang gutom at uhaw, medyo late na yun. Kasi once maramdaman mo na yan, ibig sabihin, bumababa na ang iyong energy levels, meaning depleted ka na at nagre-react na yung katawan mo. Yung iba sa atin parang nakaschedule pa ang kain. Yung tipong, mamaya pa ako kain mga 9 or 10 a.m. Pero hindi talaga ideal yan.
lalo na kapag long trek ang gagawin mo. Kaya bago ka pa maubusan ng energy, kumain ka na. And nga pala guys, magdala kayo ng extra pera. Kasi dito sa Mount Kapigpiglatan, may mga stopover na nagbebenta ng food and drinks. Lifesaver talaga. Kaya huwag magtipid kung ayaw mong pulikatin. Dahil minsan, dehydration ang dahilan kaya biglang pumipitik yung pulikat mo. Kaya dapat, lagi kang may dalang Hydrate. 30 pesos lang bawas sa Mercury Drugstore. Good practice din na yung snacks at tubig mo nasa madaling abutin, like ilagay sa bulsa or front pocket ng bag mo para anytime isang dukot lang masubo mo na. Sa part ng hike na to, etong section lang talagang challenging para sa akin eh. Medyo matarik at medyo mahaba ang lakaran. Pero after netong assault na to, hayahay na ulit. Para ka na naglalakad sa mall. Ang difference lang, sa mall, air condition. Dito sa bundok, air continuous. Aray ko! O, diba? Bago matapos ang assault na to, may duyan pa. Dito kami unang nakabili ng water. After nga sa duyan, patag na yung trail. Tanaw na yung summit mula dito. Kaya ayun, tumakbo na kami papunta. Bakit nga ba trip ko ang pamumundok? Imbis na ipahinga ko na lang sa bahay, di ba? Simple lang. Yung hangin dito sariwa, tahimik, puro green at puno sa paligid. Nakakasawa kasi sa syudad. Maingay, siksikan, puno ng polusyon, at minsan stress pa. Sa trail, walang nagmamadali. Pwede kang tumigil, huminga, umiyak konti, tapos go ulit. Ito yung pagod na hinahanap-hanap mo. Pagod ka physically, pero mentally nare-reset ka. And yung memories, yan ang priceless. Darating yung time na hindi mo na kaya mga gantong bagay, kaya habang kaya mo pa, go lang. Ang sarap din magpapawis. Gumagaan yung pakiramdam, huminga ka ng malalim, nagagamit mo yung lower lungs mo, plus nagkakaroon ka ng bagong kakilala. Yung iba nga, sa bundok nakakahanap ng lifetime partner eh. Eh ako, andyan lang sa tabi-tabi kapag natatae. At eto na nga, konting kendeng lang at nasa summit na kami. Kung medyo napaagalan kami ng konti, sigurado sobrang ganda ng sunrise dito. Kaya kung ako sa inyo, siguraduhin yung maaga kayong aalis. Kita nyo naman pagtungtong ng alas 9 dito. Tapos nasa kalagitnaan pa lang ng trail. Malamang maluto kayo sa sinag ng araw eh. Tip din, bago makyat, maligo kayo ng sunblock. Magdala ng panangga sa araw, hat, cap, or scarf para protektado kayo habang nag-e-enjoy sa view. After ng picture-picture, syempre kainan na. Nag-insist talaga ako magdala ng kanin at ulam. Dahil for sure, gutom talagang aabutin namin sa taas ng bundok. Tusino chicharo ng ulam, tapos yung kasama mo tawa pa ng tawa. Kaya ayun, nabulunan talaga siya. Para lunok na lang, no? Napakatalino nun. Gusto ko yung chicharon. Ito, manigas to. Pagkakasal kayo, makunyak. Hindi nung part na to. Tapos tiso ba? Kalwal na pulburo niya. Damay pa ba? Eto na yung exciting na part. Yung papunta na kami sa falls. Para sa akin, ito talaga yung pinaka-rewarding moment sa bawat hike eh. Yung makababad sa malamig na tubig ng falls. After lahat ng pagod, pawis at hingal, biglang worth it lahat pag naramdaman mo yung lumig at linis ng tubig eh. Sa sobrang excitement, ayan, tumakbo na naman kami kahit busog na busog pa kami oh. Dito sa station na to, may nagtitinda na naman ng drinks. Kaya mas maganda talaga kung may dala kayong pera. Tignan nyo si Labidabs kung si Joey, iniinda na ang katandaan. At sa puntong to, sumasakit na ang tuhod niyan. Pero never siyang susuko. Bakit? Kasi
kasi wala siyang choice eh. Tuloy-tuloy pa rin kahit senior discount na ang vibes. Sa bilis namin maglakad, another station na naman. Ito yung sa Duyan kanina eh. So dito makakapag-refill na naman kayo ng drinks nyo. Kung anong hirap ng pag-akyat dito kanina sa section na to, ganun din kahirap ang pagbaba. Kaya please, doble ingat kayo dito guys. Okay guys, tip sa pagbaba sa Assault. Ito yung part na akala mo madali eh. Kasi pababa na eh, di ba? Pero dito kadalasan umiiyak ang tuhod mo. At kung nakasapatos ka dito, sasakit yung mga daliri mo sa paa. Una, huwag niyong ibigay lahat ng weight nyo sa isang paa. Baka mauna pa yung paa nyo kaya sa katawan nyo at gumulong-gulong ka na lang pababa. Pangalawa, konting squat form para kayong ninja. Kung mawala yung balanse nyo, at least nakaready kayong humawak sa iba at mangdamay, di ba? Gulong-gulong kayong dalawa. Pinakamahalaga, huwag tatakbo pababa. Kung madulas, hindi na hike ang activity nyo kundi magiging roll and slide challenge na kayo. So ingat, dahan-dahan at tandaan, walang award sa pinakaunang makababa. Okay? Sa bilis naming maglakad, nakarating din kami sa tubig finally. Pero doble ingat dito guys, lalo na sa mga batong yan. Pa-fall lang mga yan, parang crush nyo. Kala nyo matibay, biglang dudulasin kayo. Kaya slow and steady. Pwede naman kayo magpabebe basta siguro yun yung walang mapafall ha? Kundi mababasa kayo. Pero ang tip ko nga sa inyo, kung balak nyo din naman maligo sa falls, dito pa lang magtanggal na kayo ng sapatos para iwas dulas. Ito na yung part ng falls na medyo you sleep, you die ang vibes. Kaya kung kanina todo ingat kayo sa pag-akyat at pagbaba, dito please tripling ingat ang gawin nyo guys. Pero don't worry din, may nilagay silang tali dito para may mahawakan kayo hanggang baba. Sabi ng mga guide dito, halos ang nagpupunta yung mga nagmo-move on daw. Ngayon alam ko na kung bakit. Dahil dito matitrain talaga kayo humawak ng mahigpit at huwag kumawala eh. At ayan na siya. Around 9:30 AM kami nakarating sa falls. Malakas ang bagsak ng tubig, hindi pa ganun kadami ang tao, at aminin nyo, parang ang sarap-sarap talagang lumusong eh. Yung tipong hindi mo na iniisip kung malamig, basta dive na lang agad. Kaala mo naman marunong talaga lumangoy eh. Ginagawa mo! Oh ha? Ang pogi, di ba? Eto na. Lumusong na kami sa tubig ni Labidabs kong si Joey. Grabe, sobrang lamig talaga ng tubig. Masaya na kami dito sa mababaw na parte ng falls. Pero kahit dito, ang lakas pa rin ng agos ng tubig. Ingat pala kayo kahit mababaw lang dito nang huhubad to ng shorts. Kaya siguraduhin yung mahigpit ang mga shorts nyo, baka matangay pa yung mga noga nyong brief. Alright guys, balik tayo sa tanong. Para ba talaga sa mga beginners ang Mount Kapigpiglatan at Veto Falls? For me, it's a yes! Super goods na goods ito para sa mga baguhan. Elevation niya is 678 meters above sea level at from jump off to summit, almost 6.6 km lang siya. Kayang-kaya nyo ito lakarin ng 3 to 4 hours lang basta steady pace lang. Difficulty level niya, 3 out of 9 lang, so medyo chill lang talaga. Medyo mapapalaban lang talaga kayo dun sa nag-iisang assault. Pero take your time lang, pababa man o paakyat, kaya nyo yan. Pagdating nyo sa falls, safe na safe naman. And hindi kayo pababayaan ng mga local guide natin. So guys, kung gusto nyo ng pang warm up pero may adventure at magandang view, plus rewarding na moment sa falls, eto na yun. Hanggang sa muli! Please like, follow at share. At kita-kits sa next ating adventure. Alright!